yun na nga. Target natin for our project is Laravel 11 with Inertia and Breeze and React. So, first step natin, syempre, mag-install tayo ng Laravel application natin. So, to install that, punta lang kayo sa laravel.com. Yan. And then, diretso lang kayo sa kanilang documentation. Meron naman ditong command kung saan makapag-install tayo ng Laravel, which is yung Composer Create. Actually, dalawa siya. So, kahit ang gamitin sa dalawang to is makapag-install kayo ng Laravel application. And by default, yung may install natin is yung pinaka-latest, which is yung Laravel 11. So, after nyo makapag-install ng Laravel application nyo, pwede nyo rin palitan yung pangalan mismo ng application nyo. Which is sa akin, nakapag-install na ako. Yan. So, after nyo makapag-install ng Laravel application, una kong ginagawa dito is yung environment files. I-change ko lang dito yung time zone, which is Asia. Ilang. Para yung ating time zone is nakabase sa ating time. Manila. Hindi na ba ako marunong mag-type? Yan. So, save lang natin yan. Then, si Laravel 11, by default, sa ngayon, is naka-automatic yung kanyang connection sa SQLite. So, sa akin, since may sump ako, doon ako magsiset ng aking database. So, babaguhin ko lang to. Nagawin ko MySQL. And then, i-uncomment ko lang. And, change ko lang din tong Laravel database name natin. Change ko lang siya sa YT. Save natin. After nyan is, pwede tayo mag-run ng PHP Artisan Migrate. So, si migrate na command, or dun sa ating Laravel, ang ginagawa niya is nirerun niya yung ating migration files, which is ito, makikita niyo sa database folder, and then migrations. Dito, makikita natin yung mga file na to. Ang tawag dito is migrations files. Pag chinek natin yan, makikita natin dito yung ating schema ng bawat table. So, pag nag-run tayo ng migrate, ang expected natin, lahat ng tables na to, or lahat ng schema na to, is ma-generate doon sa ating database, which is meron tayong users table, password reset token, sessions, and meron pa tayong iba dito about sa cache, and then sa create jobs. Okay, try natin i-run. PHP Artisan Migrate. Pero bago yun, since sabi ko nga saan pang gagamitin natin, buksan muna natin siya. So, yung nakapatay pa siya. Start nyo lang to. And then, start nyo lang MySQL. Okay, since running na siya, i-run natin yung migrate. Okay, since na-detect ni Laravel na hindi pa existing yung ating database, so gusto nyo bang i-generate? Siyempre, sabi natin yes. Then, ganun lang kadali. I-run lang natin yung PHP Artisan Migrate. And then, pag chinek na natin yung ating database, push natin. And then, yung YT, which is ito. Ito yung bago nating gawa. Pero nakagad siyang generated tables. And after nun, pwede natin i-check yung ating application kung gumagana na ba siya. So, pwede natin siyang i-serve sa ating localhost. PHP Artisan serve. And then, pwede lang i-click to or copy and paste nyo. Oops, 8,000. Yan. So, meron na tayong fresh application or Laravel 11. Then, since sabi ko nga ang target natin is yung Breeze, gamit yung ating inertia and then back. Punta lang tayo sa ating Laravel documentation and then search nyo lang yung Breeze. Yan. So, ano ba si Breeze? Si Breeze, ito yung provided library or package ni Laravel kung saan ino-offer nila yung authentication or yung basic login logout ng ating application. So, kumbaga, i-run nyo lang to, install nyo lang yung process nyo ng login, ng registration, automatic, tapos na kagad. So, di ba, napakadali ng buhay. So, ito, i-run nyo lang tong command na sa ating terminal, lagyan mo installation. Copy nyo lang, create another instance ng ating terminal. Here, paste. So, dapat double check nyo lagi kung yung directory nyo is nasa mismong Laravel application kayo. So, yun ang dapat nating tandaan. So, bago kayo mag-run ng mga kung ano-anong commands, dapat
yung directory ng pinakang terminal nyo is naka-direct dun sa application. Hit enter. Antay lang natin siyang matapos mag-install. Yan. Yan, okay na siya. And after daw nun, sabi niya dito is i-install na natin siya. Copy nyo lang ulit yan. Paste nyo dito. Yan. Tapos makita nyo dyan, nag-ask siya ngayon kung anong gagamitin natin. Kung anong stack. Breeze stack yung gagamitin natin. So, meron siya ditong Blade, Livewire, Function, React, Vue, and API. Pero since React yung gagamitin natin, React yung lagay nyo dyan. Enter. And then to, wala naman tayong ibang gagamitin dito. So, hit enter nyo lang. And dito is gamit natin yung PHP yun. And then, antayin lang natin siya ulit matapos mag-install. Tagal. Ang tagal pag-install. Hindi ka na yun. Tagal. Tagal. Yan, pag niran niya kasi yan, yung Breeze natin, kumbaga inaayos na lahat ng UI, and then yung mismong logic na rin, yung paano mag-generate ng panibagong users. Kumbaga, may kita na natin yung output niya na ganito talaga kung ano nasa image. Something ganito. Yun yung expected natin siya. And yung pinakang yung natin, front-end framework natin is naka-react na yun. Yan. So, sabi lang dito, next is i-run lang natin yung migrate ulit. And then, i-install na rin natin yung ating mga node modules. And then, mag-run dev na tayo. So, bakit tayo nag-run dev? Kasi meron na tayong front-end dito. So, kailangan natin siyang i-run. Okay. So, npm i lang tayo para sa ating install ng modules. Yan, okay na siya. And then, npm run. And then, mag-migration muna tayo. PHP artisan migrate. Okay, natin to migrate. Then, kaya tayo mag-run dev. Okay. So, check natin ulit yung application natin kung ano nangyari. Refresh lang natin to. At palagay ko mag-error to. Kasi meron tayong i-optimize dito. Since meron tayong mga panibagong routes. Pero gumana pala siya. Okay. So, mapapansin nyo, nagkaroon na tayo dito ng login at register. So, ito yung pin-provide ngayon ng ating Breeze. So, try natin mag-register. Yan, makikita nyo kaagad yung pinakang basic form natin dito. Merong name, email, password. So, pag all register, kung mga example is meron tayong account, doon naman sa login niya, is ganito lang din yung itsura niya. Yan. So, balik tayo sa register. Mag-register tayo ng panibago nating account. Yan. So, balik natin dito. Yan. So, isang buo na kagad siya. So, meron ka ng logic ng register, login, logout, tapos meron pa ditong profile, which is pwede mo na ditong ma-edit yung mismong account yung ginamit mo na user. Pagka pwede mong baguhin yung pangalan, email, pwede ka mag-update ng password, pwede mo na i-delete yung mismong account mo. So, try natin mag-logout. And try natin mag-login gamit yung ginawa nating account. Yan. Okay, di ba? So, si Breeze is napakalaking tulong talaga since ginawa na kagad yung authentication system ng application mo. So, dito, pwede natin baguhin kagad yung ibang mga details about here. Pwede rin tanggalin yung dashboard na header, bawasan natin ng konti. And, pwede na tayong maggawa ng sariling models natin or yung ating code operations. Pero anyway, since yung ating video is about lang muna sa installation ng Laravel 11 at nung Breeze and yung React. So, dito na natin putulin. Kita-kita na lang ulit sa next vid.